Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng article published by Daily Tribune. Title, Corona Council Cautions Senate. A former member of the defense team of the late Chief Justice Renato Corona during his impeachment trial warned the Senate that it would likely commit grave abuse of discretion if it resists convening as an impeachment court to try Vice President Sara Duterte. Lawyer Tranquil Salvador III, Dean of the School of Law and Jurisprudence at the Manila Adventist College, and Professorial Lecturer at the Philippine Judicial Academy, raised the issue on the heels of reports that the Senate may not convene as an impeachment court if the majority of the senators would vote against it, according to Senator Ping Lacson. So ito po, nagpayag po si Senator Lacson noong May 6 na kung hadlangan ng majority, kung may mag-motion na hindi ituloy ang impeachment trial ni VP Sara. Motion, and then botohan. And then 13 senators would vote yes for the motion. Sinasabi ni Senator Lacson, posibleng hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara. At yan po ang warning ng abogado ni late Chief Justice Corona na that's grave abuse of discretion. So, I don't know anong mangyari. Basta pahayag yan ni Senator Lacson. No, hindi naman siya abogado. Bakit siyang nagpapahayag nito? Posibleng hindi matuloy. Ako, comment ko lang ito, once na naiakyat na ang impeachment case sa Senado, dapat matuloy na. Hindi ako pabor. Kung meron mang senador, I don't know kung may mag-motion na huwag nating ituloy ang trial. Sino bang? I don't think so. Not even yung mga members ng minority bloc, yung senators, yung siyam. Wala akong nakikita sa kanila na mag-motion na ano. Kasi kahit hindi ako abogado, pwede yan. Grave abuse of discretion na yan. Constitutional duty yan ng Senado to try impeachment cases na maiakyat sa kanila. Eh bakit nila hadlangan? I don't know I don't know kung saan nakuha ni Senator Lacson yung ganyang idea na pwedeng hindi matuloy. Ulitin ko, I was shocked na ganyan, meron siyang statement na pwedeng hindi matuloy. Ako, gusto kong matuloy ang trial. Bakit? Para matuldukan ang issue na ito. Dapat last year pa sana ito kung hindi lang inapura yung kung sinunod lang sana yung proseso. Dapat natuldukan na ito. Kaya gusto ko, this year, matuldukan na. Ang sinasabi, yung nabasa kong post so mga bandang June, ayan na, makonvene na ang impeachment court, preparation, mga 3 weeks, sabi. So mga more or less, July. Maalala ko, last year, after yung SONA ng Pangulo, ayun na,
nagsimula na ang deliberation ng impeachment court hanggang nagbotohan na ibinalik back to sender ang impeachment complaint, balik hanggang nagdesisyon ang Supreme Court. So July na ang we expect mag-deliberate ng impeachment court at sabi nga ni Senator Soto, everyday ang gusto niya eh. Si Senator Lacson naman, MWF. Ako, mas gusto ko MWF para naman hindi makaligtaan yung legislative duties ng mga senador. MWF lang. So, I don't know how long will it take. Kung pwede nga, kung July, August, September, October, sana may desisyon na. October. At ako, naniniwala ko kay ex-Senate President Franklin Drilon na sabi niya, it's easy for BP Sara to win in her impeachment trial because she has the numbers. Sabi niya, you only need 9 senators to acquit the Vice President at yung 9 members ng minority bloc will all vote for the acquittal of BP Sara. Yan ang pananaw ni ex-Senator Franklin Drilon, and I agree. Plus, sa mga majority, meron ding boboto sa acquittal. Tapos na ang labanan. Sabi nga ni Senator Drilon, ex-Senator Drilon, pag na-acquit si BP Sara sa kanyang impeachment trial, tapos na po ang boxing. Siya na ang susunod na presidente. Mabigat yun. I don't know kung makarating kay Risa Hontiveros yun, kung narinig niya, coming from a liberal party leader. Once na na-quit si BP Sara, presidente na siya. Tapos ng boxing, wala na. It's crying time na sila. So, sana magdilang anghel si ex-Senator Drilon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang excuse me sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa gipatindog sa balay sa natabangan ng yero. Sumuna ni ang gipatindog nga balay nga iyang pag-atupan sa gitabang nga yero. So muna ni ang yero nga among gihatag nga iyang giatop karon. Subok ha. Karon humana gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud sila sa ilang gipatindog nga balay. Salamat sa Ginoo nga nakabalay na gyud mi og salamat sa nagtabang aning sin nga isa ka bulan nga pagtukod aning among balay aya pag gyud na atupi kay na ay nagtabang sa amoa. Salamat kaayo sa naghatag aning sin
Mm. ug nakabalay na gyud me. Mm. Salamat pud sa Ginoo. Among anak ug kapin sa isa ka tuig, Nakikipon lang mo sa imong anak anti kapin sa katuig. kapin sa isa ka tuig ang ipon namo sa among anak. Salamat kayo ante. Salamat.